Palimos po. Palimos po. Konting barya pangkain lang po. Hindi pa po ako nag-uumagahan. Kahit konti lang po, ate. Kuya, parang awa niyo na po. Kumukulo na po yung sikmura ko eh. Maawa ko kayo. Ate! Kuya! Tigilan mo nga ako, Salve. Uhut-hutan mo na naman ang mga tao eh. Wala rin kami kahit na 5 duling. Ipangkakain ko na lang, ibibigay ko pa sa'yo. Pweh, umalis ka nga dito, ang baho-baho mo. Hindi mo na lang gamitin yung mukhang may kasama ka na yata. Matalim ang tingin. At sino ka naman binata? Binata? Talaga bang hindi ka nagsasalita o sadyang bastos ka lamang? Hindi ko gustong tingin at postura mo, ha? Eh kung sampigahin kaya kita, ha? Uy, Don Renato, andyan ka ho pala. Bata mo po ba tong kumag na to? Don Renato? Bagong binatang alipin. Ngayon ko lang siya nakita rito. Turing, ako nang balat. Umalis ka na bago pa kita mapagdiskitahan. Amoy chiko na agad, kaya aga-aga pa eh. Balikan kita, bata. Naiinis ako sa'yo. Sisiguraduhin kung wala kang paglalagyan. Salve, kasama mo ba ito? Hindi po. Hindi. Anong pangalan mo, bata? Mukhang ayos ka. Ano, hindi ka nagsasalita? Hindi mo ba ako nakikilala, ha? Tigas ng mukha mo, ha? Ito ang bagay sa'yo! Ah! Ayan, ganyan nga. Ang sarap pakinggan ng mga hikbi mo. Tama lang. Kasi hindi mo ko nakikilala. Walang kwenta. Pweh! Gusto mo ba ng isa pa? Don Renato, tama na po. Tama na po. Huwag niyo na siyang idamay. Bago lang ho siya. Wala ho siyang alam. Salve, pero parang sinusuway mo na ang gusto ko. Wala akong pake kung bago siya rito. Kung wala siyang alam, eh lalong dapat ko lang siyang saktan. Wala kayong karapatang magreklamo! Mga alipin kayo! Ako na pong bahala doon. Huwag niyo na ho siya saktan. Ako na lang po. Pagsasabihan ko po siya, parang awa niyo na po. Oh, nakakaawa naman. Pwe! Nakakadiri kayo! Diyan na nga kayo. Siguraduhin mo lang. Nasasabihin mo yan, Salve. Kundi pati ikaw, malilinti ka sa akin. Parang awa niyo na po. Kadiri. Talagang may sira ang ulo mo, Salve. Hindi. Opo. Opo, Don Renato. Ayos ka lang ba? Halika, sumama ka sa akin. At sumama naman ang nooy wala pa ring imik na si Elias. Pero bago siya magpakilala, ako muna. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po akong Jonas. Ito ho ay kwento lang na pinasa sa aming angka ng aming ninuno. Ito raw ay nangyari noon pang panahon na kararating lang ng mga Kastila sa Pilipinas. Isinulat lamang ito at isinalin hanggang sa mapasa amin na ang kopya. Pero bago ako magpatuloy, matanong ko lang. Ang pamilya niyo rin ba ay may mga tinatagong kwentong nakasulat noon pa? Pa-share naman sa comment section. Makikilike na rin ang video ng kwento ko at subscribe para lumawak pa ang sakop ng mga storya dito. Nga pala, tawagin na lang nating Dolores ang ninuno ko na bahagi rin nitong kwento. At doon niyo malalaman ang pinagmulan ko. Pero para sabihin ko lang, yung pangalan dito ay hindi ko na sinabi ang totoo bilang respeto pa rin sa kanila. Kaya sana po ay pagtiisan nyo na lang. At heto na, itutuloy ko na ang kwento. Isinama nga ni Salve ang binata sa kanyang Barong-barong lang to.
Bata na lang muna itatawag ko sa'yo ha. Di ko alam pangalan mo eh. Pagpasensya mo na't sira-sira rin to. Wala eh. Nasa pinakamababang uri kaya ganyan. Alam mo naman na yan siguro, di ba? O bago ka lang talaga? Di ka ba talaga nagsasalita? Saan ka ba talaga galing? Elias. Tawagin mo akong Elias. Teka, paano mo nagawa yun? Hindi bumubuka yung bibig mo pero yung boses mo naririnig ko? Sino ka, Elias? Ako nga pala si Salve. Narinig mo na rin naman siguro kanina. Matagal ko na tong ginagawa, Salve. Dahil hindi ko kayang banggitin ng mga salita. Isipin mo na lang na ang kakayang ito'y likas sa katulad ko. Ang galing ah! O siya, di bale. Ang mahalagay nakakausap ka naman pala. Mas maigi na yung ganyan. Sana nga ba ulit tayo? Bago ka nga lang ba? Oo. Naging alipin ako dahil sa... ang mga magulang ko... inaresto at pinaslang sila ng mga... Ng mga dayuhang sundalo? Ikinalulungkot ko yan, Elias. Pero, mo. Tayo na lang magkasama. Tayo magkakauri lang, di naman na magtutulungan eh. Pero ayos ka lang naman dito, di ba? O may inuuwian ka ba? Oo, wala. Kaya kung pwede sana. Oo naman, walang problema. Ako nga nahihiya eh. Hindi, pero matanong ko lang. Bakit mo to ginagawa? Anong ibig mo sabihin? Hindi ba pwede mo naman akong itanggi? Pwede mo naman akong iwan at hindi ipagtanggol. Pwede mo akong hindi tulungan. Bakit ko naman gagawin yon? Hindi man ako tinutulungan ng mga tao lagi, hindi pa rin ako nagdamdam, Elias. Dahil alam ko hindi naman lahat ay kayang tumulong. Pero ako, hanggat kaya ko, tutulong ako sa iba dahil bakit naman hindi? Masyado nang maraming problema sa mundo kaya bakit pipiliin pa natin hindi gawin ang positibo? Busilak ang puso mo. Hindi sa ganon, Elias. Ayoko ibilang ang sarili ko na ganyan dahil alam ko marami na ako nagawang kasalanan. Basta ngayon, pinipili ko lang yung tama at nakakabuti. Salamat, Salve. Nahanap na rin kita. Ha? Ano ba sinasabi mo, Elias? Hindi. Wala. Natuwa lang akong may tumanggap sa akin. Lalo na't alam kong mahirap din ang buhay mo, Salve. Hindi ko talaga inakalang tutulungan mo ako. Sus, wala yun. Siguro dahil na rin yun sa karanasan ko. Mula bata, di ko na nakilala mga magulang ko. Basta lumaki akong alipin, isang pulubi lamang. Nabuhay sa lansangan, sa daan. Nakitira sa iba't ibang tao. Naranasan ang lahat kaya nakasalamuha ko na siguro lahat ng klase ng tao. Hindi na ako para dumagdag pa sa mga kalapastanganan. Pinili ko na lang makatulong sa kapwa hanggat kaya ko at humingi ng tulong ng walang kapalit. Alam ko namang may awa rin ng bathala. May panahong pagpapalain din ako, hindi man dito, pero baka sa naghihintay na paraiso. Ano din di kaya ta makapagsalita, Elias? Wala. Namanghalang ako sa kadalisayan mo, Salve. Bilib na bilib ako na may mga ganyan pa palang tao na katulad mo. Parang ang dali-dali lang sa'yo ng buhay eh. Sa panlabas ko lang sigurong anyo, Elias. Pero mahirap talaga mabuhay ang ganito, sinasabi ko sa'yo. Lalo na dito sa baryong to. Bakit? Anong meron? 3 taon pa lang talaga buhat nung mapadpad ako rito dahil galing din ako sa iba't ibang lugar. Pero alam ko na agad ang kalakaran. Kung paanong napapasunod ng naghaharian ang mga mabababa. Si Don Renato, yung sa sinasabi niya, may porsyento siya sa limos natin na para bang kanyang lugar. At hindi lang yun, Elias. Ano pa? Hindi ko alam kung dapat mo na bang malaman o kung maniniwala ka. Pero sasabihin ko na rin. Tungkol ito sa mga hindi may papaliwanag na bagay. Mga hindi mo dapat nakikita at mga hindi natin kauri. Talamak yun sa baryong to. Pero baka hindi ka pa handa sa dahilan. Basta't ang babala ko lamang, makibagay ka muna. Sumunod ka sa gusto nila, pero manatili ka sa tama. Hayaan mo, kasama mo naman ako eh. Akong bahala sa'yo rito habang naninibago ka pa.
Di kita pababayaan, Elias. Lalo na't alam nila hindi ka nakakausap. Salamat, Salve. Salamat. Walang anuman yon. Teka, habang maaga pa, bumalik na tayo sa bayan. Pumesto na tayo. O kaya naman hanap na tayo ng pwedeng pagkakitaan para naman may pangkain tayo. Tanging tirahan lang kaya kong bigay sa iyo eh. Ayos lang, Salve. Malaking bagay na to. Huwag mo akong alalahanin. May kabaitan ka rin, Elias. Kakaiba ka sa kanila, nararamdaman ko yon. Tama ka. Ha? Wala. Sabi ko, tayo na. Lumabas ang dalawa at noong unay magkasama pa. Hanggang sa humiwalay si Salve. Noong magdidilim na ay sabay naman silang umuwi. Para makapagpahinga, naglatag na lang ng karton si Elias sa lapag at kinabukasan, nagising si Salve na wala na si Elias sa hinihigaan. Pero may pera? Tsaka, ang dami pagkain. Ano to? Saan galing to? Ang dami nito Nasaan na ba yun? Sa kanya kaya to? O hulog na nakakataas? May naawa ba? May nagpadala nito? Ay, ano ba yan? Hanapin ko na lang nga muna si Elias. Baka naiwan niya. balisang lumabas si Salve at dapat hahanapin si Elias ngunit iba ang kanyang nakita. Iyon ay mga kapwa niya mahihirap na nasa mainit na lansangan at nagmamakaawa. Sa malayo, siya ang unang nakita ni Elias. Si Salve yun Nakita niya na siguro ang mga salaping iniwan ko. Pero ano kayang ginagawa niya? Bakit siya lumalapit sa ibang pulubi? Teka, Hays, nasa na ba si Elias? Bahala na. Elias, kung nasan ka man, patawarin mo ako kung sa iyong perang to Di ko matitiis ang mga kasama, lalo na't may hawak ako. Ay, ayos lang kaya to? Bahala na. Babayaran ko na lang si Elias balang araw. Maiintindihan niya naman siguro. binibigyan niya ng perang mga yun? Ha? Anong ginagawa niya? Bakit? Salve. Talagang nakakapagtaka ang pagkatao mo. Kailangan kong alamin kung ano man ang rason mo ngayon. Tanggapin niyo kung ano meron ako ngayon na sobra sa akin mga kasama. Kakarampot man, pero sana makatulong sa inyo. Sana... Elias? Salve, anong ginagawa mo? Halika nga rito. Elias, hala. Teka, sa'yo nga ba yung perang naiwan doon? Pasensya ka na. Sinubukan kasi kitang hanapin pero nauna yung awa ko Hindi ko sila matiis lalo na't may hawak akong malaking halaga. Teka, Salve. Lumayo tayo rito. Tayo na pauwi. Baka kung anong isipin ng iba sa'yo. Tandaan mo nakikipag-usap lang ako gamit ang aking isip. Ha? Sige. Oo, akin ang salapi. Pero binigay ko yan sa'yo. Kaya sa'yo na yan, Salve. Ang ipinagtataka ko lang bakit ba pinamimigay mo pa? Akala ko, ilalaan mo na yan para sa sarili mo. Sa'yo nga to? Naku, pasensya ka na Elias Pero ano sa akin na lang? Bakit? Tsaka paano mo nakuha yung ganito kalaking pera? Hindi mo na kailangan malaman, Salve. Pambawi ko lang yan sa pagtanggol mo sa akin. At sa pagsama sa tirahan mo. Ang inaasahan ko nga bibili ka ng pagkain mo kaya naman ilalaan mo para makabili ng tirahan. Kung kasya man yan, bakit ba namimigay ka pa? Grabe Elias, hindi ko alam kung matatanggap ko to. Pero salamat. Pasensya ka na talaga. Hindi ko talaga matiis Tsaka may tira pa naman Bili na lang tayo ng pagkain. Pasensya ka na. Teka, Salve. Teka. Hindi mo yata nakukuha ang sinasabi ko. Pero hindi ko sinabing bumili na tayo ngayon. Yun lang ang inaasahan ko. Kasi salapi na yan
Akala ko talaga, iisipin mong unahin ang sarili mo. Ha? Bakit, Salve? Hindi ako nagagalit. Gusto ko lang malaman kung bakit ka namigay ng pera. Gayong kailangan mo rin yun. Kasi hindi ko naman inakalang sa akin to, Elias. Tsaka normal lang namang maawa sa kapwa. Bakit naman hindi ako magbibigay kung alam ko naman sobra-sobra to? Tsaka, ang una ko naman naisip mabayaran kita sa mga ibinigay ko. Pero kung alam mo sa'yo yan, Salve, Ganun pa rin. Mas nauuna ng awa sa pakiramdam ko. Ewan ko. Tsaka hindi ba kung nagbibigay ka, malay mo, doble o triple ang balik ng biyaya. Pero kahit wala namang maibalik, ayos pa rin. Masarap sa pakiramdam ang makatulong sa iba. Lalo na't alam kong pakiramdam ng tinutulungan. Alam mo yan, Elias? yun nga, Salve. Nangangailangan ka rin eh. Basta, Elias. Alam ko kasi kung ano lang kailangan ko. Itong pera naman talagang pansamantala lang naman to at masyadong makamundo. Ang totoo, wala akong karapatang suluhin to lalo na kung sobra. Kaya kung kaya kong tumulong, gagawin ko. Tapos na ako magalit sa mundo. Wala namang patutunguhan yun eh. Habang may buhay, piliin na lang natin tumulong, di ba? Basta, Elias, ewan ko kung naiintindihan mo. Oh, bakit hindi ka na makapagsalita? Wala, Salve, wala. Hindi lang talaga ako makapaniwala hanggang ngayon. Naku, bakit naman? Hindi ko rin alam. Pero nakakatuwang hindi na sayang sa'yo ang mga natanggap ko. Ba't mo kasi ako binigyan? Hindi naman ako humihingi. Pero salamat, Elias. May tira pa naman, kaya halika, bili na tayo ng pagkain. Meron pa rin sigurong may ilalaan para sa pampaayos ng barong-barong. Buti hindi mo ko iniwan na may hawak ka ng pera. Hindi kita iiwan, Salve. Magkaugnay ng ating landas. Sa ngayon. Ha? Ano? Wala. Tayo na. Puro ka ganyan, Elias. Di ko alam kung may tinatago ka o ano. Hindi ko na kayang iparinig to sa'yo, Salve. Pero may oras para malaman mong totoo. Kailangan ko lang malaman kung tama ba ang desisyon kung ikaw ang makinabang sa misyon ko bilang sigbin. Kaya balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit kita tinatanong ng ganito. At ngayon pa lang, alam ko na hindi ako nagkamali. Hindi ako naniniwalang wala ka sa sarili. Dahil ikaw lang ang nakilala kong nagtataglay ng ganito kabusilak na puso. Hindi ko to pagsisisihan. Elias, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't nakatulala ka riyan? Ha? Halika. Saan ba bibili? Pagkatapos ng araw na yon, mas lumalim pa ang samahan ng dalawa. Naging mas malapit sa isa't isa at mas nakakabili na ng mga gusto. Unti-unting umaangat ang dalagang pulubi kahit papaano. Hindi naman siya nagtataka kay Elias dahil sa hindi nga gaanong pinapansin ng isip niya ang ibang bagay, dala na rin ng mapait na buhay. Samantala, hindi naiwasang may makahalata sa nangyayari sa buhay ni na Elias at Salve. Senyor Fidel, sinasabi ko sa inyo, meron talagang nangyayari kay Salve. At dun sa bagong binata, biruin mo, kumaganda na yung tinitirhan nila. Bihira na ring mamalimos at namimigay pa sa iba. Palagay ko may tinatago yung mga yan. Lalo na yung Elias. Mahilig talagang dugo ko sa kanya. Eto ring, osesero ka talaga. E anong gusto mong gawin ko? Bibigyan ko pa ba ng oras yung mga alipin na yan? Doon ka na nga. Senyor, palagay ko kasi, kailangan niyong malaman. Matagal na rin kasing hindi bumababa rito si Don Renato. Ang iniisip ko lang ay, gusto niya ba yung mga nangyayaring ganito? Ayan ka na naman, Turing. Pinagsisiksikan mo na naman ang sarili mo sa grupo. Alam mo namang ayaw kang tanggapin ang amo ko. Umalis ka na nga. Sige na. Pakikinggan kong sinabi mo. Huwag ka mag-alala. Kapag tama ako, senyor, isali niyo na ako sa grupo, ha? Mapapakinabangan niyo ako. At gusto kong paslangin si Elias palang araw. Minalas ako mula nang makita ko siya. Alam kong may sumpa ang binatang yon. Tingnan natin, Turing.
Sinasabi no na yumayaman si Salve. Pambihira. Malabo pa sa sabaw ng pusit mangyari ang sinasabi niya. Pero pwede rin naman na siguro itong pampatawa kay Don Renato. Kailangan niya itong malaman. Sa mismong araw din yon, pumunta si Fidel sa kanilang teritoryo para ipamalita ang sinabi ni Turing. Anong sinabi mo? Si Salve yumayaman dahil sa binata? Ganyan-ganyan din ang reaksyon ko kay Turing doon. Kung ano-ano talaga ang naiisip ng hambog na yon. Sinasabi pa niya may kakaiba doon sa Elias na yon. Kay Elias? Elias pala ang pangalan ng bastos na yon. Pinagtanggol din siya ni Salve. Oras na nga siguro para balikan sila. Don Renato, bakit naman bibigyan pa natin ng oras ang mga aliping yon? Mas maraming mahalagang lakad. Hindi na tayo pwedeng magsingit ng walang kwentang bagay. Wala tayong mapapala sa mga yon. Pinangungunahan mo ba ako, Fidel? Hindi naman sa ganun doon, pero... Alam ko ang ginagawa ko, Fidel. Ako ang nagtatag ng samang ito. Alam mo yan. Alam mo kung anong layunin natin. At maliit man o malaki, aangkinin natin. Di pwede sa lugar na sinasakupan ko ang taong hindi ako kilala. Kaya kailangan kong magpakilala sa kanya. At kung totoo ang yaman, mas kakawawain pa natin ang mga aliping yan. Tayo lang ang dapat maghari sa lugar na ito. Tandaan mo yan. Ang mga tao'y pawang mga langgam lamang. Naintindihan mo? Opo, Don Renato. Pasensya na po. Ayoko nang maulit pa ang pinangungunahan mo ko. Alam ko ang ginagawa ko. Alam ko ang tungkol sa mga lakad natin at sa mga bibiktimahin natin. Huwag kang magalala. Matutupad lahat yan. Paghaharian natin ito at mas lalawak pa tayo. Opo, Don. Naiintindihan ko. Masusunod po ang gusto ninyo. Dapat lang. O sige na. Mamayang gabi rin. Alis tayo. Ihanda mo ang mga alagad at ang anyo mo, Fidel. Ako? Oo, ikaw! Mukhang kailangan kong ipalala sa iyo kung anong katayuan mo sa samahan. Hindi ko gusto ang paninirmon mo. Ay, sige po, Don Renato. Pasensya na ho ulit. Sige na, Fidel. Gawin mo na ang ipinag-uutos ko. Layas! Noong handa na ang grupo ni na Don Renato, walang kaalam-alam ang namamahingang si Elias at si Salve sa pagsugod ng mga ito nang may biglang kumalabog sa bago nilang pintuan at bubong. Ano yun? Elias? Don, tama ngang sabi-sabi. Umayos ang tinirhan ni Salve. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, Fidel, may pupuntahan ang pagsugod natin ngayon. Salve! Naandito na ako. Lumabas ka. Ilabas mo ang magaling mong alaga. Siguraduhin mo lang na kilala ako niyan. Don, ikaw nga, bata? Ikaw ba yung sinasabing Elias? Sagot! At hindi ka pa rin sumasagot. May sira rin ba yung utak mo? At talagang hindi ka natatakot sa panininda ko at ng mga kasamahan ko? Fidel, mga kasama! Alam nyo na ang gagawin nyo sa isang ito. Ilabas ang tutungan nyo. Halugugin ang bahay. Tapakan kung sino ang kukontra at bugbugin nyo ang walang modong binatang ito. O Fidel, bakit ka natigilan? Don, si Elias. Teka, Don Renato, saglit lang po para awan niyo na. Ibibigay ko ng gusto niyo, wag niyo kami saktan at si Elias. Pasensya na, kasi hindi talaga siya nakakapagsalita pero nirerespeto niya kayo. Di ba, Elias? Di ba? Di ba? Huwag ka naman paliwanag, Salve. Ibigay mo na ang lahat ng perang meron ka. Fidel, samahan mo. Masusunod, Don Renato. Nandito po, senyor.
Nandito po. Hindi ka pala nakakapagsalita, Elias. Ngayon alam ko na. Siguro nga, pampaswerte ka ni Salve. Dahil literal na alaga ka niya. Dahil katulad ka ng mga hayop na walang kakayanan. Don, eto na po. Ano ba, Fidel? Ba't nanginginig ka? Wala po, wala. Oh, Salve. Ang laki nito ah. Hindi ko alam na totoo pala ang balitang nakakapera ka na. Alam mo na kung ilang porsyento ang bahagi ko, ha? Lahat! Siguraduhin mong lahat ng ito, ha? Opo, Don. Lahat na po yan. Huwag niyo ko kami saktan. Parang awan niyo na po. Hindi, Salve. Hindi pa ngayon. Dahil hindi na baliwala ang lakad namin. Hindi na masama ang halagang ito. At ito ang gusto ko. Sumusunod sa gusto ko. Sa uulitin, Salve. Elias! Mga kasama! Tayo na! Elias, ayos ka lang ba? Yung mga mata mo namumula. Tsaka nag-uugat ang katawan mo. Teka, ali ka nga, uminom ka muna ng tubig. Maswerte kayo. Dahil hindi pa tamang oras. Ano, Elias? Ano sinasabi mo? Wala, Salve. Salamat sa tubig, Kako. Pero marami akong katanungan pagkatapos nito. Pasensya na, Elias, ha? Hindi ko kaya ikwento ngayong hating gabi. Magpahinga na muna tayo. Bukas na natin to isipin. Kumakabog pa yung dibdib ko eh. Naiintindihan ko, Salve. Magpahinga ka na. Pasensya ka na. Pero hindi mo na pwedeng marinig ang isip ko. Pasensya ka na kung hindi pa kita maipagtanggol. Ang tamang oras na hinihintay ko ay ang oras na hihingan mo na ako ng tulong. Ngunit hindi mo yung ginagawa sa ngayon. At maraming bagay na ipinagtataka ko pa rin. Ano kayang magiging sagot mo, Salve? Elias! Uy, Elias! Nakatulala ka na naman sa kawalan. Pasensya na. Nabigla lang ako. Halika na. Hayaan mo. Bukas, ipaliliwanag ko sa iyong lahat. Kinabukasan, maagang nag-abang si Elias sa sasabihin ni Salve. At noong nag-aalmusal nga sila'y nagsimula ng magkwento si Salve. Alam ko na bigla ka, Elias. Pero dahil nakita mo na rin naman ang mga halimaw na yon, isasabihin ko na. Hindi ba nabanggit ko na sa iyong tungkol sa mga paranormal na bagay na meron sa baryong to? Isa na rin ang grupo ni Don Renato. Sa hindi ko may paliwanag na dahilan, may kinokontrol siyang mga aswang na umaatake sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang lugar. At ang pakay nila, ganun sa kagabi. Pera o pumatay ng mga kumakalaban sa kanila. Elias. Oh, bakit parang di ka naman nagulat? Hindi, Salve. Inaasahan ko naman na ang mga aswang eh. Gaya ng sinabi mo. Pero hindi ko alam na sa ganitong paraan. Pero bakit ba inaalipin ka nila? Gayong alipin ka na nga. May makakapansin at makakapansin ang nangyayari sa buhay ko, Elias. Sa buhay natin. Magmula nang tumating ka. Hindi ko alam, pero sa'yo naman talaga nanggaling ang lahat ng to eh. Kaya sinabi ko na rin naman sa'yo noon na darating si Don Renato para mangolekta. Subalit wala pa tayong kakayang lumaban. Wala tayong magagawa kundi sumunod muna sa gusto niya. Nung wala ako, Salve, may pagkakataon ka namang umalis ah. Hindi ganun kadali, Elias. Kung alam ko lang na makakatakas kagad ako, edi sana ginawa ko na nun pa. Nakatali na ang buhay ng mga tao rito kay Don Renato. Inaangkin niyang lahat. Kaya kung ayaw niya nang gagawin mo, papaslangin ka. Kaya ako, tiniis ko na lang at nasanay na magtigil dito. Kahit papano nabubuhay naman ako. At ngayon na dumating ka,
nakakatulong tayo. Wala, Elias. Dahil sa nangyari, siguradong ito na rin ang simula ng kalbaryo natin. Ang mahalaga, may kasama na ako ngayon. Pero hindi ko sinasabing para doon ka lang ha. Naiintindihan ko yun, Salve. Pero paano ngayon yan? Nanatangay nila ang mga pera. Hahayaan na lang yun? Ganon siguro ang mangyayari, Elias. Hanggang sa magkaroon ng pagkakataong kumawala kay Don Renato. Iniisip ko na lang na tulong na din natin yun sa kanya. Dahil kahit papano, kapwa pa rin naman natin siya. Di naman ako ang bathala para manghusga. Ha? Naririnig mo bang sarili mo, Salve? Alam mo namang masamang tao yun. Papayagan mo pang mangyari yun? Hindi naman sa pinapayagan ko, Elias. Hindi sa ganoon. Alam ko mali ang mga ginagawa niya. Pero ang iniisip ko na lamang, tuwing nangongolekta siya, kailangan niya rin yun. Nasanay na lang ako hindi pumalag. Pero alam kong darating ang araw na maitatama rin ang lahat ng to. Sa ngayon, kahit na sinabi mong pera ko na yon, ayoko manghinayang sa makamundong bagay. Di ko naman yan madadala sa hukay Kahit hanggat maaari, magpatuloy na lang tayo, Elias. Ganon talaga ang buhay. Oh, ba't natulala ka na? Ewan ko, Salve. Patuloy akong namamangha sa'yo. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga paratang na may problema sa utak mo. Ikaw lang ang taong ganyan mag-isip. Baka kaya nila ako tinatawag na ganon kasi nga ako lang ang ganito. Pero kasi, ikaw lang ang taong nakilala ko na sabay na ginagamit ang utak at puso. Ewan ko, Salve. Hindi talaga ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko. Pinili? Ha? Pinili? Piniling samahan, ganyan. Salamat din dahil nandito ka, Elias. Teka, ubusin na natin yung pagkain. Kailangan natin kumita at magtabi. Para hindi masaid ng grupo ng mga swang kung ano man meron tayo ngayon, Elias. Hindi na, Salve. Akong bahala. Hindi na yung mangyayari ulit. Pangako. Bakit? Kaya mo bang labanan yung mga yon? Sa tamang panahon, Salve. Malapit na. Hoy, Elias, tinatanong kita. Titingnan natin, Salve. Kumain muna tayo para lumakas ako. Kala mo talaga. Huwag mo na isipin yon. Mabuti na itong walang napahamak sa ating dalawa. Habang nagtatawanan ng dalawa sa kabila ng nangyari, may naamoy pala si Fidel na kakaiba at sinabi niya kay Don Renato na Aswang ang binatang yon, Don Renato. Isa siyang sigbin. Ha? Ano na namang kahibangan nito, Fidel? Ganyan ka na sa lakad natin, ha? Hindi. Mula pa yun nung isang araw. Nagugulan ako sa iyo. Oras na pa para palitan ka sa pwesto mo? Don Renato, hindi niyo ako naiintindihan. Pakinggan niyo muna yung sinasabi ko. May kinalaman ito sa pagkabilis ako kanina sa harap ni Elias. Ito'y dahil nga naamoy ko sa kanyang pagiging aswang. Kakaiba yung tindig niya. At noong susugod na tayo, bagyang sumimoy ang pagkasigbin niya. Nakita kong nanlisik ang mga mata niya, Don Renato. Kaya ko rin mamoy at madama kapag aswang karap ko, Fidel. Alam mo yan. Pero ang Elias na yon, pangkaraniwang mangmang lamang. Hindi nakakapagsalita. At masahol pa sa hayop. Malabong sigbin yun. Pero pwede kasing matahido ng dahilan kung bakit yumayaman si Salve. May misyon ng mga sigbin na pumili ng makikinabang sa kapangyarihan nilang magbigay ng yaman. Hindi ba? Mula lang nung dumating si Elias, nagbago ang buhay ni Salve. Hindi pwedeng mabilis siyang yumaman ng walang dahilan, Don Renato. Sigurado akong sigbin ng isang yon. Teka, pinakikinggan kita, Fidel. Maganda ang pangunawa mo. Maring tama nga ang iniisip mo. Pero may kakaibang lakas din ang mga sigbin. Bakit hindi niya tayo inatake? Bakit hindi siya lumaban? Yun din ang pinagtataka ko, senyor. Pero totoong kinabahan ako sa harap ni Elias.